Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Panibagong kaso ng pamamaril na itala sa Cotabato ngayong araw ng Huwebes. Bandera Headline. Pangongolekta ng water test at pest control suspendido muna ayon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa ilang mga negosyante ng tubig sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headline. 300,000 na halaga ng droga nasabat sa bypass operation sa probinsya ng Sulu. Higit 1,000 ng mga residente ng Datopiang, Maguindanao del Sur na kabenepisyo sa medical outreach program ni Governor Bay Mariam Sangki Mangu Dadato. Barangay Kapitan at treasurer nito, kritikal ang kondisyon ng pagbabarilin ngayong araw. Baril at droga na kumpiska sa isinagawang Oplan Kapkap sa Purok 5 Barangay of Sias, Kabakan, Cotabato. Bandera Headline. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Maging sa inyong mobile phones, mapapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Herberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Panibagong kaso ng pamamaril, isa patay habang isa na ang nakaligtas ngayong araw sa lungsod ng Cotabato. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Dead on the spot ang isang payong-payong driver habang swerte naman na nakaligtas ang kasama nitong babae ng pagbabarilin ngayong araw ng Huwebes sa Purok 1, Barangay Tamuntaka 4, Cotabato City. Kinilala ang mga biktima na sina Maula Isla Gadsali na siyang dead on the spot sa insidente, habang kinilala naman ang kasama nito na si Normina Cuyo Matar. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na sakay ang dalawa sa payong-payong. Nagbigla na lamang itong lapitan ng mga gunman at walang habas na pinagbabaril. Dead on the spot si Gadsali, habang swerte naman na hindi nasaktan si Matar sa pamamaril. Patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang insidente upang matukoy ang sospek at ang motibo sa krimen. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, i-bandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kinalaman pa rin sa pamamaril, barangay kapitan at treasurer nito nasa kritikal na kondisyon matapos pagbabarilin. Magbabalita sa Kabanderang Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani,
Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang kapitan at barangay treasurer ng Barangay Kaya-Kaya Dato Abdullah Sangki Maguindanao del Sur matapos na pagbabarilin nitong magtatanghali ng Huwebes, February 13. Ang biktima ay kinilalang sina Edris Sangki, barangay kapitan ng Kaya-Kaya at ang kanyang treasurer na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Naisugod sa pagamutan ang mga biktima at ngayon ay patuloy na inoobserbahan dahil sa matinamong tama ng bala sa kanilang katawan. Agad naman na naglabas ng pahayag at kalungkutan ang lokal na pamahalaan ng Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur matapos ang naturang pamamaril. Si Barangay Chairman Edris Sangki ay kasalukuyan ding ABC President ng naturang bayan. Hinihiling ng lokal na pamahalaan sa local authorities ang agarang hustisya habang hinihimok rin ang mga kababayan na maglaan ng panalangin bukod pa sa maging kalmado sa mga panahong ito. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, mahigit 300,000 na halaga ng droga nasabat sa ikinasang Barbas Operation sa probinsya ng Sulu. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Tinatayang 340,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam habang arestado naman ang isang high-valued individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng PIDEA BARMS sa Barangay Bilaan, Talipao, Sulu. Sa report, kinilala ni PIDEA BARM Regional Director Gil Cesario Castro ang suspect na si alias Pans, 24 anyos na residente ng Barangay Asturias, Hulo, Sulu. Na-recover mula sa narestong suspect ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 gramo at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Kasama ring nabawi ang ginamit na buy-bust money, isang unit ng cellphone at isang Yamaha Mio na motorsiklo. Bukod sa pagkakaaresto ng suspect, isang minor de edad rin ang nasagip sa operasyon at agad na itinurn over sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa nararapat na disposisyon at rehabilitasyon. Samantala, ang narestong suspect ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng PIDEA BARM at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, kumpiskado ng mga otoridad ang isang unit ng baril at mga bala sa isang lalaki sa sinagawang Oplan Kapkap sa Purok Barangay 5 o Siyas, Kabakan, Cotabato nito lamang buwan ng Pebrero. Kinilala ni Lieutenant Merdel Racho Kalinga, ang officer in charge ng Kabakan MPS, ang suspect na si alias Sang. 26 na taong gulang, isang tricycle driver at residente ng Barangay Balong, Pikit, Cotabato. Bandang alas 11 ng gabi nang nagsagawa ang nasabing istasyon ng Ronda Patrol at Kapkap-Bakal sa nasabing lugar at nakumpiskahan ang nasabing suspect ng isang unit ng caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Nabigo ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento kaya agad siyang inaresto. Nasa kustodiya na ngayon ng Kabakan Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Patuloy ang pagsasagawa ng mga kapulisan ng kampanya laban sa loose firearms. Mahigpit na ipinagbawal ang pagdadala ng mga hindi lisensyadong baril at mahigpit din na ipinatutupad ang gun ban sa ang sulok man ng bansa. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, suspendido ang pangongolekta ng water test at pest control sa mga water refilling business owners sa lungsod ng Cotabato. Sa pagtutok ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantalang suspendido ang pangongolekta ng water examination at pest control sa lahat ng mga water refilling station business owners sa lungsod. Ito ay bilang tugon sa kanilang panawagan at habang nire-resolba pa ang kanilang mga issues and concerns. Inatasan na rin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang City Health Office na magsagawa ng massive information campaign upang malaman ng mga negosyante ang mga umiiral na batas at bayarin. Nagpaalala naman ang alkalde na sa kabila nito ay magsasagawa pa rin ng regular inspection ang City Health Office upang hindi makompromiso ang public health. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Rise Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, higit 1,000 na residente ng Datupiang, Maguindanao del Sur na kabenepisyo sa Medical Outreach Program ni Governor Bay Mariam Sangkimango Dadato. Magbabalita si Kabanderang Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa layunin na mailapit ang libreng serbisyong pangkalusugan at makapaghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangan, isang medical and outreach program ang inihandog ni Governor Bay Mariam Sangkimango Dadato sa mga residente ng Barangay Nabambalas, Datupiang, Maguindanao del Sur nitong araw ng Miyerkules, February 12. Hindi bababa sa 1,000 katao ang nakabenepisyo sa naturang programa kung saan kabilang sa mga ipinamahagi ay ang libreng medical check-up, gamot, eyeglasses, tsinelas, food packs, dental check-up, libreng tuli at iba pang assistance. 10 katao rin na mayroong mga kapansanan ang tumanggap ng wheelchairs mula kay Congressman Muhammad Tong Paglas. Buong suporta rin ang ipinakita ng mga aspiring officials ng Datupiang sa programa ng gobernadora sa pangunguna ni Mayoralty Candidate Engineer Zainal James Nook na siyang nag-organisa ng mga benepisyaryo kasama ang kanyang Vice Mayoralty Candidate Datupia Tukuran at ang kanyang buong lineup ng Team Agila Datupiang kasabay ng kanilang isinagawang tilagad sa barangay. Itong ginawa natin po ay nandito po yung medical team ng ating butiing Governor Bay Mariam Sangkimango Dadato, 10 ng kanyang team sa Team Agila Maguindanao del Sur. Sila po ay nag-alok dito ng serbisyong medikal. No, may libreng gamot, libreng check-up, libreng dental care. Meron rin pong pagtuli doon sa mga hindi natuli at meron tayong dinagdag libreng gupit. Sabay po ito dito sa ating programa dito sa Datupiang na tilagad sa barangay kung saan pumupunta tayo sa lahat ng barangay para makasama yung mamamayan ng bawat barangay. Ito na po yung pang-14 na barangay na napuntahan namin. And alhamdulillah, very successful po yung ginawa natin. Nakita nyo naman napakaraming tao. At talagang full force po yung pagpunta ng lahat ng mamamayan, residente ng barangay dito sa Barangay Damabalas, Datupiang. Kami po ay natutuwa dahil lahat po ng barangay na pinuntahan namin ay ganito kainit yung pagtanggap sa amin. Ako naman po, alam niyo, first time ko ito sa politics. And ngayon lang ako nakapil ng ganitong fulfillment, kasiyahan. Iba pala pag kaharap mo yung mga tao, nakikita mo sa mata nila na masaya, nakikita mo sa mata nila yung pag-asa. Kaya tayo po ay mas lalong nagsusumikap na sana ay mabigyan tayo ng tsansa na makapagserbisyo sa kanila. Sana po ay mamili tayo ng mabuti sa darating na halalan. Piliin po natin yung makatulong sa atin, yung makatulong na may taguyod na mabuti yung agama natin, agama Islam, may taguyod ng mabuti ang kapayapaan at development. Alam mo, hindi pwedeng mapaghiwalay itong dalawa, development at kapayapaan. Then susunod doon, ang piliin po natin yung leader ay magawa niya na maging business conducive yung lugar natin para po lahat ng pamumuhay ng bawat mamamayan ay maging asenso.
Well, honestly, matagal na po na nakikiusap sa akin yung mga matatanda dito sa lugar na baka daw gusto kong subukan. Nang sa ganon ay nakikita nila na baka ako pa po yung makapagbigay ng kaukulang pag-asa sa lugar namin. Maraming beses po akong tumanggi, subalit nitong mga huli po bago po tayo nag-file. Naisip ko na hindi kaya ako magsisi pagtanda ko, baka makita ko yung itsura ng lugar na ganito pa rin at matanong ko yung sarili ko, ano kaya ang itsura ng Datopiang kung sumubok ako na ako yung maging leader nito. At yun yung nag-udyok sa akin, gusto ko sagutin ang tanong na yun, ano yung magiging itsura ng Datopiang kapag si James Mlook na ang mayor. At yan din ang tanong ko na sana ay sagutin ng bawat mamamayan ng Datopiang. Sagutin po natin yan. Sana po, suportahan nyo ako, maging ang aking team, yung aking Vice Mayor, si Datopia Tukuran, 10 ng aking mga councilors, ganun din po sa Team Aguila ng probinsya. Sana po ay sama-sama po nyo kaming mabigyan ng tsansa para maipakita nga natin kung ano nga ba ang magiging itsura ng Datopiang pag tayo na po ang namumuno dito. Gusto kong ibalik yung balik tayo doon sa pinaka-basic. Islamization, 4 yun, Islamization, tapos promotion of peace and development, pagsama natin yan. And then, 4, masolusyonan natin na may angat yung livelihood ng bawat mamamayan ng Datopiang. Sa aking katunggali, actually second cousin ko po si Kuya Victor Samama. Yun lang po ang aking mensahe sa kanya. Naway maging mabuti yung kalusugan niya at maging maganda po itong ating pag-ieleksyon. Wala pong mangyari, maging peaceful, makapili ng mabuti yung mga tao kung sinong gusto nila. Yes, panawagan ko po sa mga supporters ko, maging sa kabilang partido, sana po laging manaig yung sabar at maging mainahon tayo kahit na ano ang mangyari. Huwag tayong padalos-dalos para po maging napaka-peaceful ang election natin dito sa Datopiang. Bandera Reports Afternoon Edition. Labis ang pasasalamat ng mga nakabenepisyo sa naturang programa sa provincial government ng Maguindanao del Sur dahil anila ang libreng serbisyong pangkalusugan ay siyang isa sa higit na kanilang kinakailangan lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Pebrero. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita Sabino Herberola para sa pinaka-respetados na news and current affairs. Bandera News Philippines, Basta Balita. Ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinaka-respetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balay.